Huwag mong umasa na makakatanggap ka ng kahit isang sentimo mula sa yaman ng mga Valcarcel, Francia. Ang papel mo sa pamilyang ito ay hanggang sa paglilibing lang ng asawa mo. Pagkatapos, ay wala ka ng silbi. Ang boses ni Aurora ay matalas, tila isang labaha na humahati sa katahimikan ng malawak na dining room. Sa harapan niya, nakatayo si Francia. Ang mga kamay ni Francia ay bahagyang namumula, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa maghapon niyang paglalaba sa mga mamahaling tela ni Aurora, gamit ang sabon na unti-unting kumakain sa balat ng kanyang mga daliri. Sa ibabaw ng mesa, nakahain ang isang simpleng sinigang, ang paborito ni Javier, na inihanda ni Francia ng may buong pag-iingat. Umaasang kahit paano, ay mararamdaman niya ang presensya ng asawang pumanaw na, ngunit ang pangarap na iyon ay dinurog ng mga salita ni Aurora na ngayon ay nakaupo sa harap ni Clara. Si Clara, ang babaeng itinuring ni Francia na kapatid, ay nakatingin sa kanya na may kasamang panunuya habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ng upuan kung saan dati madalas umupo si Javier. Huwag ka nang umasa, Francia, dagdag ni Clara. Ang kanyang tono ay mapagkunwari, puno ng huwad na awa. Hindi ka naman talaga mahal ni Javier. Ginawa ka lang niyang asawa dahil sa utang na loob ng pamilya mo sa kanila. Look at yourself. Ni hindi mo nga mapanindigan ang pagiging asawa dahil wala kang maibigay na tagapagmana. Naramdaman ni Francia ang pagpintig ng kanyang sentido. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang nakikita niya sa mga mata ng dalawang babaeng ito. Ang kawalan ng anumang pagkilala sa kanyang pagsisikap at sakripisyo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa pagtahi ng mga pangarap para sa pamilyang ito, ay biglang nanginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagbuhos ng napakatagal na panahong pagtitimpi. Ang tasa ng mainit na sabaw sa kanyang kamay ay tila biglang bumigat at sa isang pagkakamali, nabitawan niya ito. Ang tunog ng nababasag na porselana sa sahig ay tila isang hudyat ng pagwawakas. Tingnan mo ang ginawa mo! Napakawalang silbi! Sigaw ni Aurora habang mabilis na tumayo. Hindi tumingin si Francia sa sahig. Hindi rin siya humingi ng tawad. Tumingin lang siya sa mga mata ni Aurora at doon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng matagal nang nawala, na ngayon ay unti-unting bumabalik mula sa abo-abo ng kanyang pagdurusa. Ang lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat ay hindi dahil sa sabaw na natapon, kundi dahil sa pagkamulat. Habang pinapanood niya ang pag-alis ng dalawa patungo sa sala, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng porselana, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Hindi na bilang isang daing, kundi bilang isang sumpa. Hanggang kailan ko hahayaang ang aking buhay ay maging basahan na lamang sa paanan ng mga taong ito na walang ibang alam kundi ang mga alipusta. Ang mga piraso ng nabasag na tasa ay nakakalat sa sahig. Tila mga patalim na nagpapaalala kay Francia ng bawat pangakong napako sa loob ng tahanang ito. Sa halip na lumuhod upang pulutin ang mga ito, nanatili siyang nakatayo. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, puno ng alikabok ng mga taong pananahimik. Sa kanyang pandinig, ang bawat hakbang ni Aurora paakyat sa hagdan ay tila isang martilyo na nagbaon sa kanya sa kanyang kinalalagyan. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay hindi nagdala ng init, kundi nagbunyag lamang ng mga alikabok na naglalaro sa hangin. Francia ay naroon sa laundry room. Ang kanyang mga kamay ay muling nakababad sa tubig na may sabon. Ito ang kanyang nakagawian, ang pagtatago ng sakit sa likod ng malinis na mga damit ng mga Valcarcel. Francia, siguraduhin mo maputi ang lahat ng laylayan ng mga kurtina. Ang boses ni Aurora ay umalingaw sa pintuan. Hindi man lang ito pumasok, tila ang silid ay isang lugar na nakakahawa ng karumihan. May mga bisitang darating mamayang hapon. Huwag kang magpapakita kung hindi kailangan.
Ang hitsura mong mukhang laging pagod ay makakasira sa imahe ng aming pamilya. Francia ay hindi sumagot. Ang kanyang mga daliri ay mariing kumukuskos sa tela. Sa bawat kuskos, naalala niya ang bawat taon ng kanyang pagsisilbi. Utang na loob. Iyon ang laging binabanggit ni Aurora. Iniligtas kita sa kahirapan. Pinag-aral kita. Binigyan kita ng pamilya. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila isang tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Biglang pumasok si Clara. May dalang isang mamahaling tela. Inilapag niya ito sa ibabaw ng hapag na puno ng basang damit. Francia, kailangan kong ipatahi ang gown na ito para sa gala sa susunod na linggo. Javier wanted me to look my best. At alam kong ikaw lang ang may tiyaga para sa mga detaling ito. Ang pagbanggit sa pangalan ni Javier ay parang isang kutsilyo na humiwa sa sugat na hindi pa man lang naghihilom. Tumingin si Francia kay Clara. Ang babaeng ito, na dati ay kasama niyang nangangarap sa ilalim ng mga puno ng mangga, ay nakatayo ngayon na may niting mapang uyam. Kaya ko bang gawin? Ang tanong ni Francia. Ang kanyang boses ay kalmado, halos pabulong. Siyempre, sagot ni Clara habang tinitingnan ang sariling mga kuko. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang maging anino ng ibang tao habang sila ang nagliliwanag. Nang lumabas si Clara, naiwan si Francia na hawak ang mamahaling tela. Ang tela ay malambot, ngunit sa kanyang mga kamay, ito ay tila isang bakal na kailangang hubugin. Napatingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mapupulang mga mata, ngunit ang kanyang likod ay tuwid. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang alipin. Nakita niya ang isang taong may kapangyarihang maglika. At kung may kapangyarihan siyang maglika, may kapangyarihan din siyang manira. Sa ilalim ng kanyang mga kuko, nakaramdam siya ng isang maliit na tusok. Isang karayom ang naiwan sa tahi ng tilang iniwan ni Clara. Kinuha niya ito at tinitigan. Ang karayom ay maliit, ngunit sa tamang paggamit, maaari itong makapang-abot sa pinakamalalim na bahagi ng isang puso. Ang gabi ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas ng malawak na mansyon. Si Francia ay nakaupo sa kanyang maliit na kwarto sa bandang likod ng bahay. Ang tanging liwanag na nagbibigay buhay sa paligid ay ang munting lampara sa kanyang mesa na nagtatapon ng mahabang anino sa dingding. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang mamahaling tela na ibinigay ni Clara, ngunit hindi ito ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Inilabas ni Francia ang lumang vest ni Javier na kanyang itinago. Ang telang ito ay saksi sa lahat ng panahong akala niya ay masaya sila. Gamit ang sepulturang ingat, sinimula niyang kalasin ang bawat tahi sa lining ng damit. Ang mga daliri ni Francia ay sanay sa paggawa, sanay sa pag-aayos ng mga gusot. Ngunit na yon, ang kanyang paggalaw ay puno ng pag-iingat na tila nagbubukas ng isang sugat. Sa pagitan ng tela at ng lining, may isang bagay na matigas ang kanyang nadama. Isang maliit at tupi-tuping papel. Sa pagbukas niya nito, tumambad sa kanya ang mga numero at isang pangalan na hindi niya inaasahan. Don Alejandro. Ang lolo ni Javier na matagal nang pumanaw. Sa ilalim ng pangalan ay isang address ng isang bangko sa sentro ng Maynila. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo na hindi niya inaasahan matapos ang mahabang panahon ng pagkadurog. Bakit itinago ni Javier ang dokumentong ito sa loob ng kanyang damit? Ito ba ay isang lihim na hindi na ipagtapat sa kanya o isang huling pag-asa na iniwan para sa kanya? Habang tinititigan niya ang papel, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang araw bago namatay si Javier, nagmamadali itong umuwi at hinawakan ang kanyang mga kamay. Francia, magtiwala ka lang sa sarili mo. Higit ka pa sa nakikita nila, ang bulong nito. Noon, inakala niyang ito ay pambobola lamang. Ngunit ngayon, ang bawat salita ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Biglang may narinig siya niyabag sa labas ng pintuan. Mabilis niyang itinago ang papel sa ilalim ng kanyang tahiin. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas
at iniluwa nito ang anino ni Aurora. Ang babae ay nakasuot ng kanyang seda na robe. Ang kanyang muka ay malamig na tila yelo sa ilalim ng buwan. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Aurora. Ang boses ay sapat lang para mapadalo ang kaba sa dibdib ni Francia. Huwag mong sasayangin ang kuryente sa pagtatahi ng mga walang kwentang bagay. Ang kailangan mo ay magpahinga para sa mga gawaing bahay bukas. Opo, aayusin ko lang po ang tilang ito. Tugon ni Francia. Ang kanyang boses ay hindi nang hinig. Bagaman ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin si Aurora sa paligid ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng anumang pagkakamali. Pagkatapos, ay lumingon siya sa pinto at lumabas. Iniwan si Francia sa gitna ng kanyang lihim. Nang tuluyang mawala ang tunog ng mga yabag ni Aurora, napahinga ng malalim si Francia. Ang maliit na papel sa kanyang kamay ay tila may dalang bigat ng isang bagong simula at isang panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintana. Dalang ingay ng mga sasakyan sa labas ng mansyon. Ngunit para kay Francia, ang mansyon na ito ay isang hawla na gawa sa ginto at kasinungalingan. Pagbaba niya sa kusina upang maghanda ng almusal, nadatnan niya si Clara na nakaupo sa hapag-kainan, abala sa pagbabasa ng isang magasin. Francia, sigurado ka bang maganda ang kalalabasan ng gown ko? Tanong ni Clara nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Huwag mong hayaang magmukhang cheap ang tela. Alam mo naman ang presyo nito, di ba? Mas mahal pa ito kaysa sa kabuuang kita mo sa loob ng 1 taon. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang latay sa balat ni Francia. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Inilapag niya ang tasa ng kape sa harap ni Clara. Huwag kang mag-alala, Clara. Alam ko ang bawat tahi na nararapat para sa iyo. Siguradong magiging sentro ka ng atensyon sa party. Numiti si Clara. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti naman. At sana, huwag mo nang isipin ang mga panahong... Alam mo na, noong kasama pa natin si Javier. Tapos na yon, move on na. Move on? Ulit ni Francia sa kanyang isip. Paano magmo-move on kung ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alaala na pilit nilang binubura? Habang tinitingnan ni Francia ang paghigop ni Clara ng kape, napansin niya ang isang bagay na nakakabit sa braso nito. Isang pulseras na ginto na may disenyong pamilyar. Ito ang pulseras na nawala sa kanya noong mga unang buwan ng pagkamatay ni Javier, ang huling regalo ni Javier sa kanya. Naramdaman ni Francia ang biglang pag-init ng kanyang mga mata, hindi sa pag-iyak, kundi sa galit na nagsisimulang kumulo. Ang babaeng ito, ang kaibigan na tinuring niyang kapatid, Ay hindi lang ninakaw ang kanyang asawa. kundi pati na rin ang mga maliliit na piraso ng kanyang pagkatao. Ang ganda ng putseras mo, Clara, wika ni Francia. Ang boses niya ay kontrolado, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng apron. Tumingin si Clara sa kanyang braso at bahagyang ngumiti ng mapanlait. Ah, ito ba? Regalo ito ni Javier sa akin noon kaarawan ko. Bakit? May kamukha ba? Naramdaman ni Francia ang pag-aalab ng kanyang damdamin. Kasinungalingan. Ang pulseras na iyon ay ibinigay sa kanya ni Javier noong unang anibersaryo nila. Ang bawat salita ni Clara ay patunay na ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay ay bahagi ng isang malaking disenyo upang siya ipalitan, burahin at apihin. Wala lang, tugon ni Francia, at tumalikod agad upang hindi makita ni Clara ang apoy na namumuo sa kanyang mga mata. Balik na ako sa pananahi. Pagkapasos niya sa kanyang silid, hindi siya nag-atubiling kumuha ng tela. Ang bawat pagtusok ng kanyang karayom sa tela ay parang pagtusok niya sa imahe ni Clara. Hindi na lang ito basta pagtatahe. Ito ay paghahanda. Ang lihim na dokumentong nahanap niya ay hindi sapat. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang hangganan ng kasamaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa bawat haplos ng tela, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan.
Kung nais nilang magsuot ng maskara ng kabutihan, sisiguraduhin niyang sa mismong gabi ng gala, ang maskara nilang iyon ang siyang unang bibigay. Ang hangin sa labas ay tila bumigat, nagbabadya ng isang malakas na ulan. Si Francia ay nagpasya na lumabas ng mansyon sa ilalim ng pagpapanggap na kailangan niya ng karagdagang sinulid para sa gown ni Clara. Ang kanyang destinasyon ay ang maliit at sira-sirang bahay sa gilid ng bayan, kung saan nakatira ang matandang si Lola Rosa. Si Lola Rosa ay isang babaeng halos mabulag na sa katandaan. Ngunit ang kanyang pandinig ay kasing talim ng isang labaha. Nang makita ni Francia ang matanda na nakaupo sa kanyang beranda, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Alam ko kung bakit ka naririto, Francia. Panimula ng matanda nang hindi man lang siya nililingon. Ang boses nito ay parang kalawang na nagkiskisan sa lumang metal. Ang mga Valcarcel ay hindi nagtatago ng pera. Nagtatago sila ng mga kaluluwang kanilang inapi. Napalunok si Francia. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng matanda. Lola Rosa, nakahanap ako ng isang dokumento. Don Alejandro, pangalan niya ang nakasulat. Biglang humigpit ang hawak ni Lola Rosa sa braso ni Francia. Ang kanyang mga mata na maputi na dahil sa katarata ay tila nakatitig sa kawalan. Ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Ang perang iyon ang siyang dahilan kung bakit kinuha nila si Javier sa'yo. Hindi yun inheritance. Iyon ay hush money mula sa isang transaksyong hindi sana dapat mangyari. Ang pamilyang Valcarcel ay itinayo sa pundasyon ng mga taong kanilang pinabagsak. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Francia. Ang boses niya ay nagmamakaawa. Huwag mong hahanapin ang hustisya sa harap ng kanilang mga korte, bulong ni Lola Rosa. Ang kanyang hininga ay amoy tuyong dahon at lumang papel. Hanapin mo ang libro ng mga account ni Don Alejandro. Nakatago ito sa loob ng mansyon, sa lugar na laging dinadaanan ni Aurora, ngunit hindi niya kailanman binubuksan dahil sa takot. Ang bawat pahina roon ay may dalang bomba na kayang magpabagsak sa kanilang imperyo. Bago pa man makapagsalita si Francia, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ay tila mga tambol na nagbababala. Umuwi ka na, anak, utos ni Lola Rosa. Ngunit tandaan mo, kapag nagsimula ka ng humukay, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakikita ang mga kalansay na kanilang itinago. Pag-uwi ni Francia, ang mansyon ay tila nagbago ang anyo sa kanyang paningin. Hindi na ito isang tahanan. Ito ay isang malaking kuta ng mga lihim. Habang binabagtas niya ang mahabang pasilyo patungo sa kanyang kwarto, nakita niya si Aurora na nakatayo sa tapat ng silid ni Don Alejandro. Ang silid na laging nakalock at walang sinumang pinapapasok. Ang titig ni Aurora ay nakapako sa pinto. May hawak siyang susi. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Francia. Hindi lang siya ang naghahanap ng katotohanan. Maging si Aurora ay may kinatatakutan din. At ang susi sa lahat ay nasa mismong harapan niya. Ang gala ay nagaganap sa harden ng mansyon, pinalilibutan ng mga naglalakihang bulto ng mga palamuting bulaklak na tila sumasakal sa paligid. Ang musika ay malakas, puno ng tawanan at mga basong nagtatama. Ngunit para kay Francia, ang lahat ng ito ay isang malaking pagtatanghal ng mga taong ang mukha ay nakabalot sa pulbos at pintura. Siya ay nasa gilid lamang, nakatayo sa anino ng mga puno. Dala ang trays ng mga inumin na kailangan niyang isilbi. Sa gitna ng mga bisita, nakita niya si Clara. Ang gown na kanyang tinahi, isang obra maestra na ginawa niya sa loob ng 3 gabi ng kawalan ng tulog, ay suot ni Clara. Ang bawat tahi, bawat kristal na kanyang inilagay, ay nagningning sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit ang babaeng nakasuot nito ay tila isang magnanakaw na nagpapanggap na prinsesa. Habang naglalakad siya sa gitna ng karamihan, nakita niya ang pagkakataon. Si Aurora ay abala sa pakikipag-usap sa isang negosyante
Ang kanyang atensyon ay hindi nakapako sa paligid. Ang susi ng silid ni Don Alejandro ay nakasabit sa gilid ng kanyang bewang, bahagyang nakalabas mula sa kanyang mamahaling gown. Francia ay dumaan sa likod ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. "Madam, may nakalimutan po kayong punasan sa inyong baso." Sa paglingon ni Aurora, ang isang maliit na paggalaw ng kamay ni Francia, isang kasanayan na natutunan niya sa loob ng maraming taong pagtatahi, ay sapat na upang maliksing makuha ang susi nang hindi man lang namamalaya ng matanda. Ang malamig na bakal sa kanyang palad ay tila isang piraso ng yelo na nagpapaalab sa kanyang determinasyon. "Umalis ka na sa harap ko, Francia," angil ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Tumalikod si Francia at dahan-dahang lumakad patungo sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga pira-pirasong salamin. Ang mga bisita sa harden ay hindi siya nakikita. Para sa kanila, siya ay isa lamang alipin na walang mukha. Ngunit sa bawat hakbang, ang kanyang pagkatao ay unti-unting nabubuo. Pagpasok niya sa loob, ang mansyon ay tahimik. Ang bawat anino ay tila sumusunod sa kanya. Narating niya ang silid ni Don Alejandro. Ang pinto ay gawa sa matigas at lumang kahoy. Ang hawakan ay puno ng alikabok. Inilapit niya ang susi. Ang pagpasok ng susi sa loob ng butas ay nagbigay ng isang bahagyang tunog ng pagpihit. Isang tunog na tila nagbukas ng isang pinto sa nakaraan na matagal ng sarado. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng lumang papel at nabubulok na alaala ay sumalubong sa kanya. Hindi ito isang silid na puno ng yaman. Ito ay isang silid na puno ng katotohanan. Sa gitna, nakapatong ang isang makapal na libro na nababalot ng balat ng hayop. Ang libro ng mga account. Binuksan niya ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi lang basta transaksyon ang nakasulat. Naroon ang mga pangalan ng mga taong pinatay, ang mga taong ninakawan, at ang pangalan ng kanyang sariling ama. Ang dating katiwala ng mga Valcarcel na pinalabas na nagpakamatay. Naramdaman ni Francia ang paghina ng kanyang tuhod. Ang bawat pahina ay isang suntok sa kanyang sikmura, ngunit sa bawat suntok, ang kanyang galit ay nagiging mas matatag na pundasyon para sa kanyang gagawing pagbawi. Ang mga pahina ng libro ay tila nanginginig sa ilalim ng nanginginig na mga daliri ni Francia. Bawat pangalan, bawat petsa, at bawat halaga ng salaping nanakaw ay parang mga patak ng lason na unti-unting pumapatay sa natitirang bait sa kanyang isipan. Ang kanyang ama, na laging nagtuturo sa kanya na maging matapat, ay pinatay at pinalabas na isang magnanakaw ng mga Valcarcel upang pagtakpan ang kanilang sariling kabulukan. Biglang, ang liwanag mula sa pasilyo ay humaba sa sahig. May anino na papalapit sa pintuan. Mabilis na isinara ni Francia ang libro at ipinasok ito sa loob ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Tumitibok ng mabilis at malakas, isang tunog na inaasahan niyang maririnig ng sinumang nasa labas. Pinihit niya ang susi at lumabas sa silid. Halos magkabunggo sila ni Clara na mukhang kakagaling lang sa pag-inom ng alak. "Ano ang ginagawa mo rito, Francia?" tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay malat. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Tumingin siya sa pinto ng silid, pagkatapos ay kay Francia. "Bakit ka lumalabas sa silid ni Lolo Alejandro? Akala ko ba ay naglilinis ka sa harden?" Hindi nag-atubili si Francia. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-utos sa kanya na huwag magpakita ng takot. "May narinig akong kalampag sa loob, Clara. Akala ko may pumasok na daga o kung anuman. Ayaw kong maging responsabale kung may mawawala sa loob ng silid na yan." Tiningnan siya ni Clara ng matagal. Ang kanyang muka ay puno ng pagdududa. "Daga? O baka naman naghahanap ka ng kung anong bagay na hindi para sa'yo?" Lumapit si Clara. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay parang nakakasakal. "Francia, tandaan mo,
Ang mundong ito ay may mga hangganan. Ang mga katulad mo ay dapat na nakatingin lang sa sahig. Huwag kang titingin sa taas dahil baka mahulog ka at hindi ka na makabangon. Salamat sa payo, Clara, sagot ni Francia nang may malamig na ngiti. Ngunit ang sahig ay madulas. Baka hindi ako ang mahulog. Baka kayo. Iniwan ni Francia si Clara na nakatayo. Ang kanyang muka ay bakas ang pagkalito at galit. Nang makarating si Francia sa kanyang kwarto, mabilis niyang inilagay ang libro sa loob ng isang tahiyang bag na kanyang ginawa. Isang bag na mukhang luma at walang halaga. Bagay na hindi paghihinalaan ng sinuman. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Francia ang kanyang karayom at sinulid. Sa bawat pagtahi ng bag, bawat pagtusok ng karayom sa matigas na tela, ang kanyang determinasyon ay tumitibay. Hindi na siya ang Francia na nagluluto, naglalaba at nagtatago ng sakit. Ang babaeng nasa harap ng salamin na yon ay may mga matang handang pumatay. Hindi ng pisikal, kundi ng lahat ng kasinungalingan na nagtayo ng imperyo ng mga Valcarcel. Ang gabi ay hindi na isang oras ng pagpapahinga. Ito ay simula ng kanyang kampanya. Ang bawat tahi na kanyang ginagawa sa bag na yon ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng lahat ng minakaw sa kanya. Kinabukasan, ang mansyon ay nababalot ng tensyon na tila bago pa man sumikat ang araw. Pagbaba ni Francia sa kusina, sinalubong siya ni Aurora na nakaupo sa hapag. Hawak ang isang kopya ng diaryo. Sa tabi nito ay si Clara, na nakatingin sa kanya ng may mapanuring mga mata. Francia, ani Aurora. Ang kanyang boses ay tila banayad na tubig na may halong lason. Nawawala ang susi ng silid ni Alejandro. Sigurado akong ikaw ang huling nakakita nito habang naglilinis ka sa pasilyo. Hindi na tinag si Francia. Inilapag niya ang trays ng pagkain sa mesa ng may perpektong balanse. Hindi ko po alam ang tungkol sa susi, madam. Marami po akong ginawa kagabi. Baka naiwan niyo lang po sa ibang lugar. Huwag mo akong pilosopohin! Biglang singhal ni Clara. Sabay tayo at lapit kay Francia. Nakita-kita roon kagabi. Alam naming may binabalak ka. Kaya ka ba nakipagkita sa matandang pulubi na yon? Dahil gusto mong sirain ang pangalan namin? Naramdaman ni Francia ang biglang pagpintig ng kanyang sentido. Ang gaslighting na ito, ang pagbabaliktad ng katotohanan, ay ang pangunahing sandata ng mga Valcarcel. Kung aaminin niyang nakipagkita siya kay Lola Rosa, gagamitin nila ito para palabasing magnanakaw siya. Nakipagkita ako sa kanya dahil kailangan ko ng sinulid para sa gown mo, Clara. Sagot ni Francia ng mahinahon. Kung may nawawala sa inyo, marahil ay oras na para suriin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ang mga taong naglilingkod sa inyo. Ang kapal ng mukha mo! Sigaw ni Aurora, sabay hagis ng basong may tubig sa paanan ni Francia. Ang tubig ay nagkalat sa sahig. Nabasa ang laylayan ng damit ni Francia. Dahil sa utang na loob ng pamilya mo sa amin, dapat ay naging masunurin kang aso. Ngunit mukhang nakalimutan mo na ang iyong lugar. Lumapit si Aurora at hinawakan ang baba ni Francia. Pilit itong itinatango. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga sikreto mo? Akala mo ba ay walang nakakakita sa bawat galaw mo? Francia, ang mundong ito ay pag-aari namin. Ang maliit mong mundo ay nakadepende lamang sa aming awa. Tumingin si Francia sa mga mata ni Aurora. Walang takot. Wala ring pagmamakaawa. Ang nakita niya sa mga mata ng matandang babae ay hindi kapangyarihan, kundi takot. Isang malalim at desperadong takot na baka ang lahat ng kanyang itinayo ay gumuho. Opo, madam, sagot ni Francia. Ang kanyang boses ay blangko. Nauunawaan ko po ang aking lugar. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Francia ang pag-init ng kanyang palad. Sa loob ng kanyang bulsa, hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya sa loob ng libro. Ito ay isang resibo ng pagbabayad sa isang hired killer, ang taong pumatay sa kanyang ama. Hindi siya alipin. Siya ay isang taong may hawak ng mitsa ng dinamita.
At sa bawat pagkakataon na sinubukan nila siyang durugin, lalo lamang siyang nagiging matigas na parang bakal na nilubog sa apoy. Ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos ang komprontasyon ay tila isang nakamamatay na banta. Si Francia ay bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Binuksan niya ang tahiyang bag at inilabas ang resibong nakuha niya. Ang pangalang nakasulat sa ibaba ay pamilyar. Isang lalaking dati ay nagtatrabaho bilang hardinero sa mansyon, si Mang Tino. Naisip ni Francia na ang susi sa paglutas ng lahat ay hindi na sa mga dokumento lamang, kundi sa mga taong buhay na saksi sa mga krimen ng mga Valcarcel. Kung si Mang Tino ang humawak ng kutsilyo, tiyak na alam nito kung sino ang nag-utos. Nang sumapit ang hapon, nagdahilan si Francia na mamimili ng tela sa palengke. Sa isang liblib na kanto ng bayan, nakita niya si Mang Tino. Ang lalaki ay matanda na, may sakit, at nakaupo sa isang madilim na sulok ng isang karinderya. Nang makita si Francia, ang mukha nito ay namutla, tila nakakita ng isang multo. "Francia, bakit ka narito?" tanong ng lalaki. Ang boses ay paos at puno ng kaba. "Alam ko na ang tungkol sa nangyari sa ama ko, Mang Tino," ani Francia, habang umuupo sa tapat nito. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Inilapag niya ang kopya ng resibo sa mesa. "Hindi ko na kailangan ng kasinungalingan. Kailangan ko ang katotohanan." Nanginig ang mga kamay ni Mang Tino. Tumingin siya sa paligid. Baka may makakita sa kanila. "Francia, hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang pamilyang iyon, sila ay mga demonyo. Kapag nalaman nilang nagsasalita ako, hindi lang ako ang mawawala, pati ikaw." "Wala na akong mawawala, Mang Tino," sagot ni Francia. Ang kanyang mga mata ay nagnimingning sa determinasyon. "Pinatay nila ang ama ko. Ninakaw nila ang buhay ko. Ngayon, oras na para ako naman ang kumuha ng sa kanila." Nag-alinlangan si Mang Tino. Ngunit nang makita niya ang labis na pait sa mga mata ni Francia, bumigay ang kanyang paninindigan. Si Aurora mismo ang nag-utos. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nalaman ng tatay mo ang tungkol sa mga peking sertipiko ng lupa na ginagamit nila para sa kanilang mga transaksyon. Takot silang mabunyag na ang buong yaman ng Valcarcel ay nakatayo sa nakaw na lupa. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Francia. Ang piraso ng puzzle ay kumpleto na. Ang mga Valcarcel ay hindi lamang mga mamamatay tao. Sila ay mga manloloko sa batas. "Kailangan ko ng patotoo, Mang Tino. Isang sulat o kahit anong dokumento na nagpapatunay sa mga sinabi mo," pakiusap ni Francia. "May itinatago akong talaarawan ng mga transaksyon nila sa ilalim ng sahig ng aking bahay." Pag-amin ni Mang Tino. "Ngunit kailangan mo itong kunin agad. Baka sa susunod na araw ay wala na ako roon." Habang naglalakad pa uwi si Francia, ang hangin ay tila mas sariwa sa kanyang pakiramdam. Hindi na siya isang biktima na naghihintay ng awa. Siya ay isang taong may hawak ng bala, at ang baril ay nakatutok na sa mga Valcarcel. Ang laban ay hindi na lang sa loob ng bahay. Ito ay laban na para sa hustisya na matagal nang inilibing. Ang gabi ay tahimik. Ngunit sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay tila humihinga ng panganib. Nagawa ni Francia na makuha ang talaarawan ni Mang Tino nang hindi namamalayan ng sinuman. Ngayon, sa ilalim ng lampara, binabasa niya ang mga pahinang naglalaman ng mga petsa at pirma ng mga opisyal na sinuhula ni Aurora. Ito na ang katapusan ng kanilang paghahari. Habang inililigpit niya ang mga ebidensya, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid ng malakas. Si Aurora ay nakatayo sa bukana. Ang kanyang muka ay hindi na mapagkunwari. Sa likod niya, nakatayo si Clara, na may hawak na gunting. Ang gunting na madalas gamitin ni Francia sa kanyang pagtatahi. "Akala mo ba ay hindi namin alam ang bawat kilos mo, Francia?" Ang boses ni Aurora ay puno ng paghamak. "Ang pagpunta mo sa kanto, ang pakikipagkita mo sa matandang basurero, lahat ng yon ay alam namin.
Ang mga katulong dito ay mata at tenga namin. Hindi sumagot si Francia. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang mga bulsa, hawak ang talaarawan. Ibigay mo sa akin ang hawak mo, utos ni Clara habang dahan-dahang lumalapit. Ang gunting ay nakatutok sa dibdib ni Francia. Huwag kang magpakabayane. Wala kang laban sa amin. Ang buhay mo ay nasa aming mga kamay. Tumawa ng mahina si Francia. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang yelo na bumabasag sa katahimikan ng silid. Sa tingin niyo ba ay takot ba ako? Ang buhay na inalay niyo sa akin ay puno ng pasakit. Wala na akong natitira, kundi ang katotohanan ito. Katotohanan? Tumawa si Aurora, isang tawang puno ng pangungutya. Sa mundo ito, Francia, ang katotohanan ay ibinebenta sa pinakamataas na bidder. At sa tingin mo ba, sino ang may mas malaking pera? Kami o ikaw? Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Clara ang bag ni Francia. Ngunit bago pa man ito tuluyang makuha, naglabas si Francia ng isang maliit na spray na ginagamit niya para sa mga tela. Isang mixture ng matapang na chemical na pampalinis na inihanda niya mula pa kaninang umaga. Isinaboy niya ito sa mukha ni Clara. Ah! Ang mga mata ko! Sigaw ni Clara habang napahawak sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Francia si Aurora at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Hindi siya tumakbo patungo sa pinto ng mansyon, kundi patungo sa harden, kung saan alam niyang may mga bisita pa ang ilang mga kasosyo ni Aurora. Ito na ang pagkakataon. Kung hindi niya kayang talunin ang mga Valcarcel sa kanilang sariling laro, ilalantad niya sila sa harap ng buong mundo. Habang hinahabol siya ng mga gwardiya, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ngunit ang kanyang isipan ay malenaw. Ang bawat hakbang ay isang paglaya. Hindi na siya magtatago. Ngayong gabi, ang mga lihim ng mga Valcarcel ay hindi na magiging anino lamang. Ito ay magiging apoy na susunog sa kanilang buong imperyo. Ang gabi sa harden ay naging isang malaking entablado. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay tila mga mata na nakatitig sa kaguluhang nagaganap. Habang hinahabol ng mga gwardiya, hindi tumigil si Francia. Patuloy siyang tumakbo patungo sa sentro ng harden kung saan nagkakatipon ang mga bisita at ilang mga mamamahayag na inimbitahan ni Aurora para sa kanyang pagyayabang sa negosyo. Itigil niyo siya! Huwag niyo siyang hayaang magsalita! Ang sigaw ni Aurora mula sa malayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ngunit huli na ang lahat. Narating ni Francia ang maliit na entablado kung saan inilagay ang mikropono para sa anunsyo ng bagong proyekto ni Aurora. Agad niyang kinuha ang mikropono. Ang tunog ng pagtama ng kanyang kamay sa metal ay umalingaw-ngaw sa buong harden, sapat upang mapatigil ang lahat ng nag-uusap. "Pakinggan ninyo ako!" sigaw ni Francia. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na hindi pa kailanman narinig ng sinuman. Ang karangyaan ng mga Valcarcel ay hindi bunga ng pagsisikap. Ito ay bunga ng dugo, pagnanakaw, at pagpatay. Nagbulungan ang mga tao. Ang mga kamera ay nagsimulang tumutok sa kanya. Inilabas ni Francia ang talaarawan ni Mang Tino at ang mga resibong hawak niya. Itinaas niya ang mga ito ng mataas, tila isang bandila ng pakikibaka. "Dito nakasulat ang pangalan ng aking ama. Siyang pinatay ninyo dahil nalaman niya ang inyong mga krimen. Narito ang mga ebidensya ng inyong mga peking sertipiko ng lupa." Si Clara, na ngayon ay hawak ang kanyang namamagang mga mata dahil sa chemical, ay dinaluhan ng mga kasama, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagwawala. "Huwag ninyong pakinggan ang babaeng yan. Siya ay baliw. Isa lamang siyang aliping hindi marunong tumanaw ng utang na loob." Lumapit si Aurora. Ang kanyang muka ay maputla na tila papel. "Francia, ibaba mo ang mga papel na yan. Pwede nating pag-usapan ito. Bibigyan kita ng pera ng kahit anong gusto mo." Tumingin si Francia kay Aurora. Ang babaeng dati ay kinatatakutan niya. Ngayon
ay mukhang isang matandang nakatayo sa bingit ng hukay. Ngumiti si Francia, isang niting puno ng pait at tagumpay. Hindi na pera ang kailangan ko, Aurora. Ang kailangan ko ay makita kayong nakatayo sa harap ng hustisya, tugon ni Francia. Sa sandaling yun, ang mga sirena ng pulisya ay narinig mula sa labas ng gate ng mansyon. Hindi na ito isang simpleng drama ng pamilya. Ito ay naging isang pampublikong pagtatakip-sala. Ang mga bisita ay nagsimulang lumayo sa mga Valcarcel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Ang imperyong iningatan ni Aurora sa loob ng ilang dekada ay unti-unting gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Si Francia ay nanatiling nakatayo sa entablado. Ang kanyang paghinga ay bumabalik sa normal. Sa wakas, ang mga tanikala na nagbigkis sa kanya ay naputol na. Ang kanyang boses, na matagal na nabaon sa katahimikan, ay naging boses ng katarungan para sa kanyang ama at para sa sarili niya. Ang mga sirena ay huminto sa tapat ng malaking gate ng mansyon at ang mga asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa mga pader na tila nagbibigay ng hatol sa mga krimeng matagal nang nakatago. Ang bawat hakbang ng mga pulis na pumapasok sa hardin ay parang mga martilyong nagbabasag sa huling pag-asa ng mga Valcarcel. Si Aurora, na ilang sandali lang ang nakalipas ay tila reyna ng kanyang mundo, ngayon ay nanlulumo, nakatingin sa kawalan, habang ang mga kamay niya ay unti-unting pinupulupot ng bakal. Si Clara ay patuloy sa pag-iyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang karanyaan. Hindi ito maaari. Alam niyo ba kung sino kami? Hindi niyo kami maaaring ikulong, sigaw niya. Ngunit ang mga pulis ay hindi na nakikinig. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Walang bahid ng paggalang, sa pangalang dati ay kinatatakutan ng lahat. Pinanood ni Francia ang pag-alis ng dalawa. Walang saya sa kanyang puso, kundi isang matinding katahimikan. Ang pangarap niya dati na magkaroon ng payapang buhay kasama ang kanyang asawa ay hindi na maibabalik. Ngunit ang paghihigante para sa kanyang ama ay naisa katuparan na. Francia? Tawag ng isang opisyal. Kailangan namin ang iyong testimonya. Ang lahat ng dokumentong dala mo ay magsisilbing basehan ng kaso. Opo, sagot ni Francia ng mahinahon. Sa kanyang mga mata, ang mansyong ito ay hindi na isang tahanan o isang bilangguan. Ito ay isa na lamang lumang istruktura na puno ng mga alaala ng sakit. Habang inilalabas si Aurora, huminto ang matanda at tumingin kay Francia. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, napalitan na ng pait at pagkatalo. Akala mo ba ay malaya ka na, Francia? Habang buhay mong dadalhin ang sakit ng pagkamatay ni Javier, hindi mo siya maibabalik. Tumitig si Francia sa matanda. Tama kayo, madam. Hindi ko siya maibabalik. Ngunit ang katotohanan ay hindi na kailangang mamatay kasama niya. At iyon ang pinakamalaking pagkatalo ninyo. Nang tuluyang umalis ang mga sasakyan ng pulis, ang mansyon ay naiwang tahimik. Ang mga bisita ay unti-unti nang nag-alisan, ang bawat isa ay nagbubulungan tungkol sa eskandalong nasaksihan. Sa gitna ng hardin, naiwan si Francia. Ang gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, ang hangin ay hindi na nakakasakal. Hinuha ni Francia ang kanyang tahang bag mula sa entablado. Sa loob nito, naroon pa rin ang kanyang mga karayom at sinulid. Ang mga kagamitang ito, na dati ay ginamit niya para sa paglilingkod sa mga taong umapi sa kanya, ay siya ring ginamit niya upang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng hustisya. Sa paglakad niya palabas ng gate, hindi na siya lumingon. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng awa. Siya ay si Francia, isang manghahabi ng sariling kapalaran na handang magsimula ng bagong yugto sa labas ng mga pader na ito. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Valcarcel. Ang mansyon na dati ay puno ng yabang at kasinungalingan ay naging tahimik, nilamunan ng panahon at ang mga ligaw na damo. Para sa bayan,
Ang iskandalo ay naging usap-usapan na lamang sa mga palengke. Ngunit para kay Francia, ito ay isang sugat na unti-unting humihilom. Si Francia ay matatagpuan na ngayon sa isang maliit ngunit maliwanag na tindahan sa gilid ng bayan. Ang kanyang sariling talyer ng pananahi. Ang bintana ay nakabukas. Hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok kasama ang halimuyak ng mga bulaklak na itinanim niya sa harap ng pintuan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino. Siya na ang nagmamay-ari ng bawat oras ng kanyang araw. Habang maingat niyang kinatahi ang isang simpleng puting damit para sa isang lubya, pumasok ang isang matandang babae. Si Lola Rosa, na ngayon ay mas malakas ang katawan dahil sa tamang pangangalaga, ay nakangiting nakatingin sa kanya. Napakaganda ng tahi mo, Francia, wika ng matanda habang umuupo sa silya. Parang sa bawat pagtusok mo ng karayom, may natatanggal kang tinik sa iyong puso. Ngumiti si Francia. Tama po kayo, Lola. Dati, ang pagtatahi ko ay para sa iba. Ngayon, ang bawat tahi ay para sa aking sarili. Para sa aking kapayapaan. Habang nagtatrabaho, napatingin si Franza sa isang litrato na nakapatong sa kanyang mesa. Ito ay litrato niya at ng kanyang ama. Sa wakas, ang hustisyang matagal niyang ipinaglaban ay nagbigay sa kanya ng kalayaang hindi man lang niya naisip na posible. Hindi siya naging mayaman sa materyal na bagay gaya ng mga Valcarcel, ngunit ang kanyang yaman ay ang kanyang dangal at ang pagkakataong mamuhay ng walang takot. May pumasok na isang lalaki sa tindahan. Hindi siya estrangero. Siya si Elias, ang dating katiwala ng lupa ng pamilya Valcarcel na isa sa mga tumestigo laban kay Aurora noon. Siya ay may dalang mga sariwang gulay at prutas mula sa bukid. Para sa iyo, Francia, ani Elias, habang inilalapag ang basket. Salamat sa pagtayo mo para sa aming lahat. Dahil sa iyo, ang mga lupang ninakaw ay unti-unti mang naibabalik sa mga tunay na may-ari. Salamat, Elias, sagot ni Francia. Sama-sama tayong bumangon mula sa abo. Habang tinitingnan ni Francia ang paligid, ang kanyang maliit na tindahan, ang mga kaibigang tunay na nagmamalasakit, at ang payapang buhay na kanyang nilikha, naramdaman niya ang isang matamis na kagaanan sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala. Ito ay naging isang aral na nagpaunlad sa kanya. Ang bawat sugat na dulot ng mga Valcarcel ay naging pundasyon ng isang matatag na gusali na tinatawag niyang buhay. Hindi na siya naghahanap ng paghihigante. Ang kanyang tanging hinahangad na lamang ay ang magpatuloy sa paghabi ng mga pangarap. Hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili na matagal niyang kinalimutan. Ang karayom ay nananatiling matalim, ngunit sa ngayon, ito ay ginagamit na lamang para sa paggawa ng kagandahan. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nagkukulay kahel sa kalangitan, nagpasya si Francia na dalawin ang puntod ni Javier. Matagal niya itong hindi nagawa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka ang pagharap sa alaala ng kanyang asawa ay magbukas muli ng sugat na unti-unti na niyang pinagagaling. Pagdating niya sa sementeryo, ang paligid ay payapa. Ang mga puno ay sumasabay sa ihip ng hangin, tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang nalibing. Lumuhod si Francia sa harap ng lapida. Inilapag niya ang isang maliit na bungkos ng mga puting rosas. Ang bulaklak na dati ay paborito ni Javier. Javier, panimula ni Francia. Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong sa hangin. Marami akong gustong itanong sa iyo. Marami akong gustong isumbat. Bakit mo hinayaang maging ganito ang lahat? Bakit mo pinili ang pagkakamali kaysa sa atin? Tumigil siya. Naghihintay ng sagot na alam niyang hindi kailanman darating. Ngunit sa paglipas ng ilang sandali, napagtanto niya na ang sagot ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang nararamdaman sa sandaling ito. Wala na ang mabigat na pait sa kanyang dibdib. Wala na ang galit na kumakain sa kanyang pagkatao. Pinyatawad na kita, patuloy ni Francia,
habang hinahaplos ang malamig na bato ng lapida. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko ang kapayapaang ito para sa aking sarili. Pinalaya na kita sa aking puso. At sa paggawa nito, pinalaya ko na rin ang aking sarili mula sa anino ng iyong mga lihim. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, naramdaman ni Francia ang isang malaking pasanin na unti-unting humihiwalay sa kanyang balikat. Hindi madali ang magpatawad, lalo na kung ang kapalit nito ay ang mga taong kinuha sa kanya. Ngunit natutunan niya na ang pagpatawad ay hindi isang regalo para sa nagkasala. Ito ay isang regalo para sa nagpapatawad. Nakatayo siya muli, pinagpag ang kanyang palda. Ang sementeryo ay hindi na isang lugar ng pangumulila. Ito ay naging isang dambana ng pagtanggap. Habang naglalakad siya palabas, nakita niya ang isang batang babae na naglalaro malapit sa gate. Ang kanyang tawa ay punong-puno ng buhay at pag-asa. Tumingin si Francia sa langit. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng kahulugan sa mga kasinungalingan ng iba. Siya ay si Francia, ang taong nakatagpo ng lakas sa sariling kapatawaran. Sa paglabas niya sa gate, alam niyang ang bukas ay hindi na isang pagpapatuloy ng nakaraan, kundi isang bagong kabanata na siya mismo ang magsusulat. Ang buhay ni Francia sa kanyang maliit na talyer ay naging isang ritual ng kapayapaan. Bawat umaga, ang tunog ng pag-ikot ng makina ng pananahi ay tila isang kanta na nagbibigay buhay sa kanyang mga araw. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, hindi niya namalayan na may isang taong palaging nagmamasid sa kanya nang may paghanga, si Elias. Si Elias ay hindi isang taong mahilig sa mga matatamis na salita. Ang kanyang pagmamahal ay nakikita sa mga simpleng bagay. Ang pag-aayos ng sirang pintuan ng talyer, ang paghahatid ng mga sariwang bulaklak mula sa kanyang bukid, o ang pananatili sa tabi ni Francia tuwing ito ay mukhang pagod. Isang hapon, habang nag-aayos si Francia ng ilang mga tela, pumasok si Elias dala ang isang maliit na kahon. Francia, may dala akong regalo. Hindi ito ginto o mamahaling bato, ngunit ito ay galing sa aking bukid. Binuksan ni Francia ang kahon. Sa loob nito ay isang maliit na paso ng mga sampagita. Ang bango ng mga bulaklak ay mabilis na kumalat sa silid, nagdadala ng sariwang samyo na tila nagpapagaan sa hangin. Bakit mo ito binibigay, Elias? Tanong ni Francia. Ang kanyang boses ay may bahagyang pagtataka, ngunit may bakas ng ngiti. Tumingin si Elias sa kanyang mga mata. Dahil nakita ko kung paano mo tinahi ang iyong sarili mula sa pagkawasak. Ang mga sampagwita ay sumisimbolo sa katapatan at kadalisayan. Gaya mo, kahit dumaan ka sa napakaraming unos, nanatili kang mabuti at matatag. Naramdaman ni Francia ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya ng ganitong mga salita matapos ang napakahabang panahon. Hindi ito isang pag-ibig na puno ng mga wad na pangako gaya na kay Javier. Ito ay isang pag-ibig na nakabase sa paggalang, paghihintay at pagtanggap sa kanyang nakaraan. Elias, hindi ko alam kung handa na ba ako. Pagtatapat ni Francia nang may pag-aalinlangan. Ang puso ko ay dumaan sa napakaraming sugat. Hindi kita minamadali, sagot ni Elias habang dahan-dahang lumalapit at inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Francia. Isang hawak na magaan, magalang at puno ng kapanatagan. Dito lang ako. Handa akong maghintay hanggang sa maging handa kang tumanggap ng bagong simula. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging tanikala. Dapat ito ay isang hangin na nagpapalaya. Sa sandaling yun, naramdaman ni Francia na ang kanyang mundo ay hindi na lamang tungkol sa pag-aayos ng mga gusot ng nakaraan. Ito ay tungkol sa paglikha ng bagong disenyo para sa kanyang kinabukasan. Tumingin siya kay Elias at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bukas na hindi niya kinatatakutan.
Hindi man ito isang marangyang buhay. Ito ay isang buhay na totoo. Isang buhay na siya ang nagmamay-ari. Sa labas, ang araw ay muling sumisikat. Ang mga sampagwita sa kanyang mesa ay unti-unting bumubuka. Simbolo ng isang pusong handa ng magmahal muli. Hindi dahil kailangan niya ng ibang tao, kundi dahil natutunan na niyang mahalin ang sarili niyang karapat-dapat sa kaligayahan. Ang katahimikan sa buhay ni Francia ay muling nabasag ng isang liham na dumating mula sa piitan. Ito ay galing kay Aurora. Sa loob ng mahabang panahon, ang babaeng minsan ay naging reyna ng kanyang mundo ay ngayon nakakulong na sa rehas ng hustisya. Ang sulat ay gawa sa marupok na papel. Ang sulat kamay ay panghinginig na tila ang bawat guhit ay sumasalamin sa kanyang pagguho. Sa liham, humihingi si Aurora ng pagkikita. Hindi para humingi ng tawad, kundi para maghamon ng huling pagtutuos ng mga alaala. Nagpasya si Francia na pumunta. Hindi dahil sa utang na loob, kundi para tuluyang isara ang pinto ng nakaraan. Sa loob ng madilim at malamig na silid ng pagdalaw, magkaharap ang dalawang babae na pinagdugtong ng kasaysayan ng sakit at pagtataksil. Si Aurora ay hindi na ang babaeng may mamahaling alahas at makapangyarihang tindig. Siya ay isa na lamang matandang babae na nakasuot ng unipormeng kulay kahel. Ang kanyang muka ay bakas ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Bakit mo ginawa iyon, Francia? Tanong ni Aurora, ang kanyang boses ay parang hangin na tumatagos sa manipis na salamin sa pagitan nila. Bakit mo kailangang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Pinitigan siya ni Francia ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkaunawa. Hindi ko sinira ang buhay mo, Aurora. Ikaw ang sumira sa iyong sarili noong pinili mong itayo ang iyong imperyo sa ibabaw ng mga taong iyong inapi. Ang lahat ng nangyari ay bunga lamang ng iyong sariling mga tanim. Hindi ako nagsisisi sa pera, patuloy ni Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsisisi ako na hinayaan kitang mabuhay. Dapat ay tinapos na kita noon pa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Francia na wala ng saysay ang usapan. Ang pait sa puso ni Aurora ay mananatiling habang buhay. Ngunit sa halip na sumagot ng masama, numiti si Francia. Isang ngiting puno ng habag. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang nakakulong, at ako ang nasa labas. Wika ni Francia. Ang pagkamuhi mo ang nagsisilbi mong rehas. At kahit lumabas ka pa sa bilangguang yan, hinding-hindi ka na magiging malaya. Tumayo si Francia at tumalikod. Hindi siya lumingon nang marinig niya ang paghampas ni Aurora sa salamin. Habang naglalakad siya palabas ng piitan, naramdaman niya ang malamig na hangin ng hapon. Ang bawat hakbang niya palayo sa lugar na yon ay isang pagtitiyak. Hindi na siya kailanman babalik sa kadiliman ng mga Valcarcel. Ang kanyang buhay ay isang malinis na tela na ngayon. Handa na para sa mga bagong disenyong puno ng kulay at pag-asa. Ang huling pagsubok ay natapos na. Wala na siyang kailangang patunayan sa kahit kanino. Siya ay malaya, at ang kalayaang iyon ang pinakamagandang kasuotan na maaari niyang isuot. Ang buhay ay hindi na isang tilang punit-punit na kailangang pagtadpi-tadpiin ng pilit. Ito ay isa ng malawak na lona, handa ng pinturahan ng mga bagong kulay. Sa loob ng maliit na talyer ni Francia, ang tunog ng makina ay hindi na ritmo ng pagdurusa, kundi indayog ng isang buhay na tunay na kanya.